Usapang agrikultura pa rin, simula na ang pagbabawal sa pangingisda ng galunggong sa Palawan. Susundan niya ng close fishing season sa iba pang lugar. Ang epekto sa supply sa palengke, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Masarap pa naman daw sana kung sariwa, pero frozen lang ang galunggong na meron sa pwesto ito sa Litex Market sa Quezon City. Kaya lang, walang choice. Wala po walang mabiling sariwa Ayon sa mga nagtitinda, madalang ang supply ng sariwang galunggong ngayon. At kung may mabibili man, mahal. Wala talagang baba ang mga lancha sa Boulevard. Karamihan talaga doon, frozen. Wala pong bagong huli ng isda. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagsimula na ang close fishing season o pagbabawal ng pangingisda ng galunggong sa Palawan hanggang Enero. Sa November 15 naman ay magsisimula na rin ang close fishing season sa Visayan Sea para sa sardinas, herring at mackerel. At sa Zamboanga Peninsula para sa sardinas. Para magkaroon ng pagkakataon ng ating fish stocks na makapag-repopulate. Para mapunan ng supply at mapigil ang posibleng taas presyo, nag-aangkat ang Pilipinas ng hanggang 35,000 metric tons ng isda, tulad ng galunggong, mackerel, bonito at moonfish. Pero ititigil naman ang import pag fishing season na muli. Ayaw natin magkaroon ng competition sa pagitan ng local production at dito sa ating importation. Dahil scheduled naman, pinaghahandaan na raw ang close fishing season. Bago pa yan ay nag-iimbak na ang marami ng sardinas. Meron in standby na importation that is supposed to respond to about 70% of the expected decline in production, and then the remainder is supposed to be taken care of by the aquaculture sector. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hangad raw ng pamahalaan na maging self-sufficient din ang Pilipinas sa isda. Kaya naman pinalalakas din daw ang aquaculture production ng mga isda gaya ng tilapia at bangus. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.